Shalom everyone, good afternoon and isang maalab na kapayapaan, shalom sa ating lahat. And welcome back again to our lesson episode sa ngayong hapon. Our lesson for today ay about the ingathering of the Jewish people from exile, no, yung kanilang ingathering, no. At ito po ay prevalent ng na susulat o nasulat sa Tanakh, sa Torah ni Moses. Ito po ay mayroon na pong sinabi doon. At titinan po natin mga verses na ito mamaya. Ganon din po sa sulat sa aklat ni Jeremiah, sa kay Ezekiel, at kay Prophet Isaiah. At ito pong ingathering na ito ay ingathering from different parts of the world. And it was prophesied in Jeremiah chapter 30 verse 3 that for behold, days are coming, says the Lord, when I will return the captivity of my people Israel and Judah, says Hashem, and I will return them to the land that I gave to their forefathers, and they will possess it. So, Prophet Jeremiah was a prophet in the 7th century, and at that time, ang monarchy ng Israel was already divided to the north ng northern tribes, and then to the south by Judah. At ito po ay may prophecy na yung during the time period ay sila po ay naikalat na sa iba-ibang parts ng mundo sa panahon yun, no? During the Assyrian captivity, Babylonian captivity, they were already exiled. At ngayon ang si Prophet Jeremiah ay nag-prophesy that time will come na ang mga Israelita will be regathered again by God through His Messiah, and they will stay, they will live, they will inhabit the land that was given to Abraham, Yitzchak, and Jacob. So ito po ay magkakaroon sila ng muling pagtitipon, regathering. In fact, prior to the time of Jeremiah, during the time of Prophet Moshe, nung they have traveled at the end of their journey from Egypt, it was called Exodus, and nang sila ay nasa parting Moab na, and they are about to cross the Jordan River, before the death of Prophet Moshe in Deuteronomy chapter 30 verse 3, it was already told by Prophet Moshe that time will come, God sets the cursing and the blessing. Cursing when they will disobey the law or the commandments of God, and they will be scattered throughout the parts of the earth. And it was already prophesied that when they when they come to remember the cursing and the blessing that was set forth in before they enter the promised land, and if they will return to God, then God will allow them to return to the land that He promised, or that He gave unto the forefathers. So prior to Jeremiah, mayroon na pong prophecy para sa Israelita na kung sila ay magkakaroon ng breach sa commandments ng God, ay they will be scattered. And during the time of Jeremiah, there were already portions of those who were brought to Assyria. And now during that time, the Babylonian captivity took place. And then ito na po yung sabi ni Prophet Jeremiah na darating din ang panahon, the days are coming, na ang Panginoong Hashem ay ibabalik yung kanilang captivity, sa kanilang exile,
ang tribo ni Israel at ni Judah, northern tribes and southern tribe, at sila ay muling dadalhin ng Pinong Hashem, no? Sa promised land, doon sa ipinangako kay amang Abraham, Isaac at Jacob. At ito'y mangyayari lamang kung magkakaroon ng repentance. Okay? Ang word for repentance ay tshuva. Actually, ang ibig sabihin ay return. That is why, if they will return unto me, I will return unto them according to the words of God. At time will come, no? And it is almost at the door. Yung mga Israelita na they are repenting of their transgressions. They are in the process. So nangyari sa ngayon about their chaos and assassinations in Israel, ay marami pong nagsisisi ng mga Hudyo, mga Israelita throughout the earth, throughout the parts of the earth. And so this prophecy that was told by Prophet Jeremiah, that was also priorly stated by Prophet Moshe, it was also stated in Isaiah chapter 11 verse 11 to 12, and in chapter 43 of the same prophet, verse 5 and verse 6, and also in verse 18 of chapter 3 ng Jeremiah, and chapter 32 verse 37, also in Ezekiel chapter 11 verse 17, and chapter 34 verse 13, chapter 36 verse 24, and chapter 37 verse 21. Ito ay nagsasaad na mga Israelita ay magkakaroon ng panahon na sila ay muling manunumbalik sa kanilang lupain na ibinigay sa kanila ng kanilang ipinamana sa kanilang mga magulang ng Panginoong Diyos. At hopefully in our timeline ay masilayan po natin ito, dahil sa panahong ito, sa panahong yan, sa palamang magkakaroon ng world peace sa pagdating ng Messiah. Okay? So, first is the ingathering. They will be ingathered. They will be returning back to their homeland. At alam po naman natin na ang daming mga Israelita ang nangalat o nakakalat pa sa buong mundo ngayon. And we also praying for that they will be ingathered, so that when they were already in that place, ay ang kasunod nito ay yung world peace, magkaroon ng kapayapaan. Okay? Yung mga falsehood may expose, yung mga lies may expose, and then the people, all the nations will increase their knowledge about God, at magkakaroon sila ng repentance din about the lies that they have inherited. Okay? So, yung kanilang mga transgressions, ma-acknowledge nila. And so, we pray so much na itong ingathering na mga Hudyo will take place very soon. Shalom, shalom po. May Hashem bless us all.